Magandang gabi po. Ang pag-usapan po natin sa ngayon dito sa programa ni Dr. Toto Tirador, civil engineer na, doktor pa of jurisprudence. Ah, Ngayon, ang ating pag-usapan ay patungkol sa bank accounts kuno ni Zara Duterte at saka bank kontra ibangga natin sa bank accounts kuno ni George Erwin Garcia. Ang bank accounts kuno ni Sara Zimmerman Duterte ay joint account sa kanyang tatay na nakalagak daw ito sa Bank of Philippine Islands. Nandun sa Davao. At ito'y binulgar na noon ni, maalala niyo, bago mag-election sa 2016 na kung saan nanalo si Digong Duterte sa paligsahan sa pagka-presidente. At naalala niyo noon na bago yun, natandang-tanda ko na pumunta pa si Trillanes sa Davao City at nakipag-usap siya kay Duterte, natatakbo siyang Vice Presidente Duterte. Hindi siya tiranggi, hindi siya kinuha kasi si Alan Peter Cayetano ang kinuha. Si Bongbong Don Marcos doon, nag-alala ko, ay kinuha rin si Digong Duterte na magiging presidente niya, siyang Vice President. Hindi rin siya kinuha ni Duterte. Pumayag si Duterte doon kay Alan Peter Cayetano, pero ang nangyari sa paligsahan noon, second si Bongbong Marcos at ang nanalo si Leni Robredo. So anyway, ang nangyari po dito ay dahil doon sa lakad na yun ni Trillanes, ay nakakuha siya ng bank accounts kuno. Ang ayon sa kwento niya, may isang tao na mapaasahan at yun nagbigay sa kanya ng bank accounts. Itatakil natin ang bank accounts ito kasi isa ito sa mga seryosong akusasyon laban kay Sara Zimmerman Duterte sa kanyang impeachment. Ditong ano. At ihambing natin ito sa binulgar naman ni Senator-elect Rodante Marcoleta sa bank accounts kuno ni George Erwin Garcia. Okay? Ang kay George Erwin Garcia naman, kuno na account, ay doon sa Cayman Islands. At ang laman nito ay sabi sa akusasyon nila na kasama si Edgar Erice ay suhol daw ito ng Miro para manalo sa bidding sa pagsusupply ng automated counting machines. Okay? So nanalo nga ang Miro. Pagkapanalo nito, mayroong mga lumabas na gano'n na kuskus balungos. So anyway, we do not treat this. Hindi ko tinitingnan na totoo itong pareho itong dalawang ito. Ikumpara lamang natin yung dalawang akusasyon. Yung unang akusasyon ay matagal na itong akusasyon. At hindi man lang ito nabigyan ng atensyon. At nagtatandaan nyo, naghamon pa noon si Trillanes noon at magkita sila doon sa BPI, doon sa kanto ng Meralco Avenue at Julia Vargas sa Pasig, malapit sa may Mandaluyong na Mega Mall. So hindi natuloy yan, ang tumipot doon si Salvador Panelo. Pero parang nagkalukuhan lang sila doon. Hindi naman yan ang pangyari. So ngayon, kung gano'n ang nangyari, ikumpara natin sa dalawa. Ang akusasyon naman kay Sara Duterte ay yung mga napakarami bilyones daw na account, no, ang nakalagay. Tapos kay George Erwin Garcia ay 1 billion din na suhol. So ikumpara natin ang dalawa. Tapos tandaan niyo naman natin na si Trillanes ay nagbulgar din kay Vlogcaster Armandin na kumukuha ang abogado ni Mr. Duterte na si Attorney Copan ay binabayaran daw niya ng 150 million kada buwan. Hindi po ako niniwala doon. Wala pong abogado na naningil ng ganong kalaki. At saka, hindi naman maganda pagkagawa ng mga mga pleading nila. Mas marami mga Pilipino magagaling gumawa ng pleading kumpara doon sa mga ginagawa ni Attorney Copan. That I can assure you, ang daming Pilipino na makagaling, napaka-brilliant na mga Filipino lawyers. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Pero kung mga Filipino lawyers yun magdidepend sa kadigong doon, mas matindi ang dating doon.
Siguro, kung tinuloy na lang niya si Salvador Medialdea, yun, mas maganda pa siguro yun. Ang dami mga batang abogado ngayon, mga magagaling. Kumuha sila sa mga batang abogado. So anyway, ito po napakahalaga po ng ng tong bank account na to na hinahabla laban kay Sara. At ito naman po titingnan natin kung ano yung katwiran nila. Okay? Ilabas ko dito yung report ng ah, Vera Files. Pakita natin yung report ng Vera Files na sinulat mismo ng hepe ng Vera Files na si Ilin Tordesillas. So, ito ba yun? So, ito, ang tono ng pagka-report, pagkasulat ni Ma'am Ellen Tordesillas ay sabi niya, I wanted to know if the controversial BPI joint account of Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte is still active because that account will play a crucial role in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Last Monday, June 2, I went to a BPA branch and deposited 100 pesos, not 500 as what my friend did on April 28, 2016, to disprove Duterte's claim that the account was non-existent. It was accepted. Here's the deposit slip. Proof that the account is still active. So ito yung dinigdeposito si Ma'am Ellen Tordesillas ng 100 pesos doon sa account number na binigay ni Mr. Trillanes. Na sinasabi niya, nung account na yan ay joint account ni Rodrigo Rua Duterte at saka joint account ni Rodrigo Rua Duterte at Sara Zimmerman Duterte. Sabi niya, sulat ni Ma'am Ellen Tordesillas, on several occasions, former Senator Antonio Trillanes IV gave the public a preview of the mind-boggling content of the BPI account, such as the deposits of Sammy Oy's manager's checks ranging from 7 million to 10 million each, totaling almost 134 million in the name of Duterte and members of his family, Sara, Paulo, Sebastian, and Sheila is Avancenia, his longtime partner. Sammy Oy was identified as a drug lord by self-confessed member of the Davao Death Squad, Arturo Las Cañas. There could be much more explosive information in the entries in more than 40 pages of BPI bank documents that Trillanes obtained and submitted to the Senate and to the Office of the Ombudsman in 2017. The Duterte-appointed Ombudsman, Samuel Martires, who is ending his 7-year term on July 27, effectively quashed any attempt to pursue the investigation of the plunder case Trillanes filed against Rodrigo and Sara Duterte based on the bank account transactions that amounted to 2.2 billion pesos. Billion, ha? The deposits were not reported in the respective statement of assets, liabilities, and net worth as required by law for government officials. The former president harassed an official of the Anti-Money Laundering Council he suspected as Trillanes' source on the bank records. He also prohibited the council from releasing any information on the bank account to the ombudsman. In those documents, the bank account numbers of the source of the deposits are listed, but the identity of the account owners are not. The entries on March 28, 2014 are interesting and intriguing. That was 69th birthday of Rodrigo Duterte, who was then mayor of Davao City. There were 7 deposits totaling 193 million, 705 million at 1,615 pesos and 88 centavos on that day. The first was in the amount of 55 million, 131,747.32, followed by 41 million, 721,035 pesos and 62 centavos. Then, 4 deposits in the amount of 20 million each. The last deposit for the day was in the amount of 16,852,832.94. Yan ay dineposito ng isang araw lang, ha, March 8. So ilan ang total? 193.7 plus 55, so 143, 148.7. 298, 248.7 plus 41
289 ah, million, no? 289 million, 0.7, tsaka 0.8, edi 400, ano na, ah, 89 mga 90 na, 490 million. Tapos plus dalawang 20 million, um, nagiging 510 million na. 530 million plus 16, 546 million. So iyan na ganun kalaki, 546 million ang total o kabuuan na deposito noong March 28, 2014. Yan ang aligasyon, no? Lahat naman yan, aligasyon naman yan. So, hindi natin alam kung totoo yan o hindi. But then, that is an allegation now officially forming part of the official complaint, the impeachment versus Sara Duterte. So ngayon, ang clincher lang dyan, siyempre, delikado si Sara Duterte pagpapatunayan na totoo yan. Di ba? So ngayon, ang ginawa naman ni Ma'am Ellen Tordesillas, siya mismo ang nagdeposito. Nagdeposito siya ng 100 pesos. Ito po. At in fairness to her, tinanggap ang kanyang deposito. Pag tinanggap ang deposito at nakalagay ang account number, ano pong ibig sabihin yan? Simple lang pong ibig sabihin niyan na nag-i-exist ang account number na binigay. Okay? Hanggang doon lang, nag-i-exist. Ang tanong, ito naman, titingnan natin, bisitahin natin yung mga bank account, mga deposito na sinasabi na ni Trillanes. Yan, tingnan natin. At least pinakita ko na sa inyo yung deposit slip na tinanggap ng BPI. Nang ibig sabihin ay andyan, may account ka na ganun. So ito na nga, titingnan natin ang bank deposit ng ano. Ito. So ito. Ito yung mga listahan, ng dami, no? Ang haba, no? O kung titingnan mo, ito pala yung nung dineposito noong March 28. Ang dami, oh. Ang account nakapangalan Sara Z. Duterte, Rodrigo Rua Duterte. So, ang address nakalagay sa Ecoland, no? So, ang account number, ay napakahaba, marami. So, anyway, iyan po ang account. At kung totoo yan, talagang matindi ito. Ito naman nung April 28, anong petsa to? 500 pesos naman deposito at April 28, 2016. Yung isa kasi June 2, 2025. So ibig sabihin 500 pesos deposito, the same thing tinanggap ng bangko. So which goes to show sa dalawang occasion totoo 'yan. Ano lang ang problema natin? Ang problema natin diyan na hindi natin mapatunayan kung totoo, kung magkano ang laman. Yung pinakita ni Trillanes na kuno ilang laman, hindi pa natin siguro kung totoo man 'yon. So, tingnan natin yung ibang ebidensya. Marami sa mga kinikwento, the evolution of accounts. So, ipakita ka natin ito. Sara Duterte. Okay? Ito isa. Naka-background, sa likod na yan, yun yung po mga listahan ng accounts ni Duterte. Ito pang iba. According to the data given by Trillanes, ito po yung mga pera niya. So kung totalin mo, ang last balance noong 2014, 96 million. Dito yan sa joint account nila ni Digong at saka ni Sara. 2014. Hindi pa Vice President si Sara, hindi pa presidente si Digong Duterte. Tapos, ikinumpara sa salin niya. Ito naman ang salin ni
ni Duterte, ni Digong. Sa salin ni Digong, nakalagay, malabo to, paano to, hindi ko maintindihan. Okay, so may cash on hand. So, cash on hand palang ibig sabihin COH. So, nagtotal dito, titingnan natin yung may salin niya. Ito yung salin, may comparison. Sa BPI account yan noong 2006, 58 million plus ang laman. Pero sa salin nila na dalawa ni Sara, ang nakalista lang is 6 million plus. So, ibig sabihin, itinago or hindi nila dinisclose ang 52 million. Noong 2007, 59 million daw ang actual na laman at 9 million lamang ang dineklara ni Duterte at ni Sara na laman ng bangko. So, ibig sabihin, may 50 million na tinago. Noong 2008, 59 million ang totoong account na laman at 15 million ang dineklara. So, in effect, hanggang sa dulo, yan ang hindi ibig sabihin, kung totoo man ito, ay siyempre matindi yung kasalanan ni Duterte patungkol sa salin. Ganun po yung makukuha na implikasyon. So ngayon lang, ang kasunod lang natin ang tanong, totoo ba ito? Ang sagot ko dyan ay totoo na may account. Hindi ko lang alam kung isang account number naman kasi dineposito nila eh. Isang account number lang. Ang problema lang, ang account number ay ito, 002433069539. Sa BPI, yan po yung isang account. Yung isang account naman, ganon din, 002433069539. Ibig sabihin po, isang bank account number lang ang nangyari. Isang bank account number lang, pero ayon naman sa report ni Trillanes ay umabot yan sa sa ang daming mga amounts involved. So, ang tanong niya kung totoo pa rin yan na iyan pa rin ang laman sa ngayon, hindi natin alam. Kaya nga kailangan siguro maglabas siguro na dadalhin siguro ang tinatawag na AMLAC pagdating ng trial. Ngayon, tingnan naman natin itong akusasyon kasi sa Marcoleta laban kay Garcia. Pakinggan natin ang akusasyon. Dito naman, ganon din, pariha din ang sistema. Nagdeposito din si Marcolita para mapatunayan niya na totoo na may account si Garcia sa bangko na yon. Nagdeposito ng pera na $100 si Marcolita. May inutusan si Marcolita. Nagdeposito ng tig $100, which is equivalent to 6,000, 12,000. So, ang depensa naman, pag dineposito, kagaya kay Sara, nung dineposito, nagbigay din ng resibo ang bangko. Ibig sabihin, totoo na may bank account si Garcia na ganun. Ang hindi lang natin alam na totoo ay yung na pinresenta ni Marcoleta kung magkano. So, hindi natin alam kung sa ganung sitwasyon. Pero ito yung i-play natin yung balita. Okay, ito. Na-depositohan, ibig sabihin totoo na may account si Erwin Garcia. Ang hindi lang natin alam magkano ang totoong laman ng pera. So, natin? I-video share screen. Okay. I-play natin yung balita nito tungkol kay Erwin Garcia. Daw sa Amerika ang nadiskubre ng isang mambabat. Ulit. Dalawang bagong offshore accounts naman daw sa Amerika ang nadiskubre ng isang babatas na nakapangalan umano kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero buwelta ni Garcia, halatang peke ang account. Yan ang pampising na balita ni Marian Enriquez. I think this is very conclusive. Yan. I think Chairman George Garcia had to do explaining today. May mga bagong ebidensyang inilabas si Sagip Party List Representative Rodante Marqueta para patunayan daw na may mga bank account si COMELEC Chairman George Garcia sa ibang bansa. Ang ngalan mismo kay Garcia para patunayan niyan na nagpa-deposito raw ng tig $100
US dollar sa New York. Base sa mga dokumento, lumabas parehong nakapangalan sa isang George Erwin Mojica Garcia ang dalawang account. Sa Legazpi Village sa Makati ito naka-address. Kasi sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Bago yan, Hunyo nang unang akusahan ni Marcoleta ang isang COMELEC official na tumanggap umano ng 2.1 million US dollars, 120 million pesos galing South Korea sa pamamagitan ng offshore bank accounts. Nagkataon namang kasagsagan noon ng bidding para sa gagamiting makina sa 2025 automated election at saktong napunta ang kontrata sa South Korean firm na Miro Systems. Walang binanggit na pangalan si Marcoleta pero sabi noon ni Garcia, siya ang tinutukoy ng kongresista at itinanggi niyang meron siyang offshore accounts. Pero ngayon ang ipinagtataka raw ni Marcoleta, bakit biglang sabay-sabay naglipat ng pera at isinara ang naturang bank accounts nang pumutok ang issue. Nung magbulgar tayo at sinabi nila merong demolition job, biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan. Wala pa raw balak ilahad ni Marcoleta ang kanyang mga aligasyon under oath. Hindi rin daw muna siya maghahain ng reklamo sa ombudsman. Pero balak niya itong paimbestigahan sa Kamara. Sa panig naman ni Chairman Garcia, handa raw siyang humarap sa anumang pagdinig kung kailangan. Pero hindi siya magbibitiw sa pwesto. Hamon niya sa mambabatas, patunayan munang sa kanya ang dalawang offshore bank accounts. Lalo't madali daw pekein ang pangalan ng sesenda ng pera basta tama ang bank account. Giit din niya, transaction records lang ang ipinakita ni Marcoleta. Hindi raw ito mismo resibo ng bangko na magpapatunay na lehitimo ang account at pumasok talaga ang pinadalang pera. Hindi po pumapayag doon na ang address ay sa Pilipinas. Kung ikaw ay account holder, dapat ang address sa abroad. Eh bakit po nakalagay yung address ko, tinitirhan ko sa Makati City? So doon pa lang po, alam po natin fake. Wala yan. Kupa. Ang layo naman ng argumento to natatawa ko kay Erwin Garcia. Fake daw yung dineposito sa bank account na sa Cayman Islands na nakapangalan sa kanya dahil po ang address daw sa Makati. Dapat daw ang address doon sa abroad. Ay naku. Bakit? Kung ditong address mo hindi ka makabukas doon, lalo pa ngayon na high-tech na ngayon, makabukas ka ng online account, pakita mo lang ang ID mo nakatabi. Kaya huwag ka na magmaang-maangan. Patunayan nyo. Si Sarah, sisingilin natin, papakatunayan niya yan. Ikaw rin, patunayan mo rin. Ang isa lang hindi natin alam dyan. Sa pareho silang account, pareho silang na-deposituhan. Hindi po ako naniniwala na hindi totoo yung account. Sigurado ako na merong account yan si Garcia sa ibang bansa. Parang kinopyan niya kung anong ginawa ni dating COMELEC chairman Andres Bautista. Yun din ang ginagawa niya ngayon. Si COMELEC Chairman Andres Bautista ay tumanggap ng 1 billion mula sa Smartmatic. Siya naman tumanggap naman 1 billion din sa Miro. So meron ka ba dyan, Mr. Garcia? Ano kaya magandang to? Ano kaya mga magandang kanta para dito? Naalala ko tuloy siya. Naalala ko tuloy si kaibigan ko si Jugrad de la Torre. Pahingi ng money, money, money. Pahingi ng money, money, money. Ay, nako. Si Jugrad de la Torre, bakit namatay pa siya? Nauna pa siya namatay kay Garcia, magkasing edad lang naman sila, si Jugrad de la Torre. Tapos, pagkain, sabi niya, pagkain ng extra rice. Bakit may extra rice palagi yan? Yan ang mga, yun, sino natin, malalaman tutunghayin natin, pagdating nito sa trial, kung matuloy ang trial, ang isa sa bantayan ko talaga, alam mo, kung ako tanungin mo, lahat ng akusasyon kay Sarah doon, yung 7, isa lang ang nakita ko na seryoso na pwedeng manalo yung prosecution. Saan? Doon lang sa bank accounts. Sa iba, talo na sila. Tiniterminahan ko na ngayon na talo sa Merigris Piatos na kwento. Talo na sila. Bakit? Ang Merigris Piatos po kasi, ginagamit ng mga military officers niya ng mga resibo sa pangalan na hindi totoo.
Kasi binibigay nyo yan, naghanap ka ng mga utusan. O sige, mayroon kaming A1 mga alpha, ang tawag ng mga pulis sa military na alpha. Bibigyan nila ng pera, papasukin yung rebelde. Alamin kung saan ang kuta ng mga rebelde. O di kaya yung mga magnanakaw sa gobyerno, papalabasin niya para malaman. Iyon po ang function ng mga pera. At siyempre, hindi magtatrabaho yan. Halimbawa, ganito. Yung may isang military intelligence officer, maraming kaibigan yan. Nagpakunukunwari din, hindi military. May kausap siya na halimbawa na Abu Sayyaf. Hindi naman Abu Sayyaf, kundi may kakilalang Abu Sayyaf. Anong gagawin niya? Siyempre, gawan niya ng paraan at bigyan niya ng pera kung maaari. So, pag kinuha ng military intelligence officer yan, hindi niya ipapasabi na sa pangalan niya nakuha niya yung pera. Bakit? Pagkap oras na malaman ng mga kalaban na siya pala ang nag-operate, papatayin siya. Gagamitin din nila yan, mag-hire ng tinatawag na safe house para dyan sila manmanan. Halimbawa, ang alam ko dyan, yung PDEA, ganito ginawa. Bakit nakakahuli ang PDEA sa loob ng mga kondominium? Diba, Michelle, ang hirap pasukin ng kondominium? Bakit nahuli nila yung mga droga sa loob ng kondominium? Ganito po yung diskarte nila. Kunwari, uupa sila sa may mga nagpapaupa sa kondominium. So magbabayad sila sa pagkundo po, ang bayaran ng upa dyan ay 40,000 a month. Kukunin ngayon ng mga PDEA agent yan sa kanilang boss, yan na po ang tinatawag na confidential fund. Confidential CF, confidential fund. So, pag tinanggap na ng PDEA agent ang pera, magda-down siya, 2 months deposit, 1 month advance, di 120 pesos. 20,000 pesos. So ngayon kukuha siya ng 2 milyon, 200 milyon, at 200,000 sa boss niya sa PDEA. Ibibigay, agresibo niya, Perigris Piatos. Kung ano man nilagay ang pangalan, hindi ilalagay ang pangalan ng agent. Ganon po yung trabaho sa confidential fund world. Ganon maniktik, ganon po magiging spy. Okay? So much so for that, hanggang dyan na lang ang aking presentasyon na to. Bantayan ninyo, abangan ninyo, mas matindi itong epekto ng pera na sa bangko. Kaya lang, kung ako naman ang abogado ni Sara, simple lang depensa ko rito, Michelle. Ang tanong ko una, simple lang tanong ko, Mr. Amlak, kailan pag deposito na yan? Sabi niya, nitong 2014, 2007, ito din hanggang 2014 eh. So, anong pisto ni Sara doon? Pangalawang tanong ko. Mayor, Vice Mayor. So, klaro, yung account na yan ay hindi pa sa Vice Presidente. Opo, hindi pa sa Vice Presidente. Kailan ba naging Vice Presidente si Sara? Mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. So, in other words, Your Honor, may I move to dismiss this article? Bakit? Ako, abogado ni Sara. Inamin na nila, Your Honor, na yung perang ito ay nangyari sa panahon na hindi pa Vice Presidente si Sara, so walang kinalaman yan sa kanyang opisina bilang Vice President. Kasi sa opisina niya bilang Vice President, dapat tingnan kung may betrayal, tinraidor ba niya ang tiwala ng bayan at binirabag ba niya ang konstitusyon? Wala naman. Kasi tandaan ninyo si Corona na-convict siya dahil sa salin. Pero lumabas sa trial court sa Sandigan Bayan, inabsuelto ng Sandigan Bayan si Corona. At bakit naman inabsuelto ng Sandigan Bayan si Corona? Kasi napatunayan ni Corona na mga pera niya yun, may pinanggalingan. Ang dakan nga lang, problema lang ni Renato Corona, hindi nasama sa salin. Ang nangyari, inipon ang pera ng mga anak niya. Mga anak niya maraming kita din. Asawa niya. May binenta pa sila na building sa Manila City Government. Yung ginamit niya sa sa Bustillos, Sampaloc, ginawang public market City Government of Manila. So, ilang daang milyon ang binili sa kanilang City of Manila. So, napatunayan niya, pero kinonvict siya sa impeachment court dahil wala siyang salin. Ngayon itong kay Sara, tinitingnan ko, pasok nila, wala rin salin si Sara. Pero ang salin niya, noong panahon na Vice Mayor, President at Mayor, hindi kasama yan dito sa pagiging Vice President niya. At saka may confidential fund din na tanong tungkol sa Davao.
Hindi rin kasama yan kasi pa sa mayor pa lang siya ng Davao noon. Kaya yan po ang komplikasyon dyan, ladies and gentlemen. So ngayon, ang tinitingnan ko, kahit mapatunayan pa na kasama siya doon, ang unang kasunod na tanong, magkano ang laman? Yun. Kay George Garcia, kung ako naman abogado niya, ipapatawag ko rin si George Garcia. Ikaw ba, George? Nag-deposit ka rin? O kumili ka, di ba? O bakit ipatawag ngayon, ikaw ay hindi na-impeach? Bakit? Impeachable officer. Bakit impeach ito si Sara? Ganon lang simple katanong dyan. So nakita na ninyo ang laro ng mga defense lawyers. Magaling po maglaro mga defense lawyers. Inaasahan nyo yan. So hanggang dito na lamang tayo. At total isa sa topic for topic tayo. Pastor Rabi, Rodel Rabi, good evening. Si Carlito Arce. Boss, hindi mo din matutuloy yan kasi hindi na din papasok sa sa 20 TG Congress, 20th Congress. Di ba i-assume lang natin na makapasok sa 20th Congress. Manuel Santos, kaya yang si Trillanes magaling sa negosasyon sa China, imbis na maging maayos ang umayos ang China channel. Andrea Guico watching from Singapore. Tapos Rodi Tabi, Manuel Santos, pabalik-balik pa sa China. Okay, no? Carleto RC, Manuel Santos, Romel Bengson. Kantahan nyo na lang, Doc, ng iba ng iba sige kan. Oh, ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Ibang-iba ka, George! Mag-resign ka na lang! Ni Mary Jane Andrade. Konbanwa, idol. Konbanwa. Sa Japan, Pagaw Baker. Kaya lang, doktor, hindi natuto kasi bakit kaya na nahimik si Marcolita. Si Marcolita, sa sunod natin, i-vlog kung bakit na nahimik si Marcolita at si Igay Iris. Ha? Bakit hindi sila niyari? Niyari ko ni Garcia. Tinanggal pangalan ko bilang kandidato. Manuel Santos, may bank secrecy. Kaya yan ang armas nila, bag secrecy law eh. Motorhead, ipakita mo actual bank documents dito sa channel. Titingnan ano na nangyari sa kaso. Kay Erwin, mag-iipon pa ko ng 60,000 pala, babayaran ko sa asset. O, ipakita ko sa inyo yung tinatawag na tawag nito, Senate rules. Sa may Senate rules. Nakalagay, binasa ko kanina, ang babayaran ko pala, is aabot ako ng 60,000 pag mag-file ako ng kuwaranto. Naku, paano kaya, sino kaya makakatulong sa akin ito? Malamang hindi na ako magpa-file. Ang laki-laki ng filing fee. Paano kaya gagawin natin ito? Sino pa? Ay, buhay. So anyway, hanggang dyan na lang. Hindi ko, isasunod ko na ipakita. Kailangan makapag-file talaga kukuwaran to kasi Amerikano ito si Erwin Tulfo. Okay, hanggang dyan lang muna po. At kaya pala, I am condoling with, I am sympathizing and giving my deep sympathy to the family of Engineer Siballa. Yung kasama namin doon sa Bunyog, namatay po yung mister niya. At tingnan namin kung paano kami makakatulong. Ismin, good evening, Dr. Toto, watching from Milan, Italy. My gosh, yan na nga ang ginagawa nila. Sirain ng mga Duterte. Good luck sa Trillanes na yan. Lahat ginagawa nila. Okay, so Manuel Santos, Shirley Ann Lansang. Okay, I wish. Hanggang dyan lang tayo. Magandang gabi po sa lahat.